Okay po. On the part of the chapter po, we have the safety services. So, normally po, naggagawa tayo niya ng yung standby operation team sa chapter na anytime pwede tayong i-call up on that. And then we also coordinate it with, nag-check-in tayo with, with the city, lalo na kung may kailangan na ambulance. So, we will do that also this for this Christmas and New Year po. Okay po. Magde-deploy kayo ma'am ng mga personnel dito sa Naga? Standby, yeah, dito lang po sa chapter, there will Mm. be a standby team na kung may kailangan po, one call away lang po sa atin. Opo, opo. 'Pag ganito ma'am na mga, yun nga, Pasko, New Year, siyempre marami tayong sigurong mga nare-rescue nito kasi maraming napuputukan, maraming Yes, yes po. opo. Sa inyo ma'am, sa experience niyo na din, gaano ba ma'am karami yung mga nare-rescue natin na ano natin na tutulungan 'pag Okay. ganito po na meron ngang napuputukan, merong na damage 'pag Okay. Christmas and New Year, Ma'am Pilisa? Okay. So for last year kasi hindi ako masyadong ano yung sa statistic ano, pero last year kasi dahil nga siguro sa ordinance natin na hindi masyadong ano yung paputok ko, no, Mm. hindi, it was not encouraged. Konti lang na ano na-encounter namin ng ano na cases. Siguro ang pinaka-ano diyan yung sa road, no? Pero yung sa mga paputok, so far wala akong, I never heard of any cases na ano namin, na rescue or some na-serve namin. So far, ngayon na Pasko or New Year, wala din, ano. Mm. Siguro medyo maingat na din talaga yung ating mga neighbors and Opo. at nandito sa ano well ano na rin sila oriented and aware kung anong mga effect ng mga paputok natin. So, yun po. Pero we're here to support po yung ating safety during Christmas and New Year's Eve po. Opo, iyon. So, eto ma'am, sa ano natin, mga facility, sa ambulance, sa mga gamit pagka merong, yun na nga, na damage or naputukan. Wala naman tayo ma'am, problema regarding po doon, ma'am Pilisa? When it comes sa equipment po, ano, intact naman yung, we really make sure na ready and Mm. then capable yung ating ambulance. Chine-check din natin yan and then it is actually, ano, monitor din na national ng OPSA natin. So nakikita yung mga every activity natin kung meron tayong transport. So nache-check ka agad yan ng ating national. So when it comes to equipment, meron tayo. Sufficient pa naman. Mm. So, siguro open na rin kung may mga gusto mo mag-donate po, Mm. it's open. Okay po. Yon, opo, opo, opo. So, ito ma'am, siguro ano yung ano natin, ma'am? Siguro titip doon po sa mga nagpapaputok para just in case, halimbawa, maputokan sila. Ano yung mga dapat nilang gawin? Or para wag silang yun nga, mabiktima ng mga paputok na yan. Ano yung mga dapat din nilang gawin, Ma'am Pilisa? Okay. Number one po, kung hindi marunong talaga maghawak ng paputok, rather makinuod na lang po tayo. Yan. Actually, yun ang ginagawa ko eh. Kasi Mm. una, magagastos ka pa, di ba? Pero Opo, kung opo. meron ka, pero may mga ano naman talagang gusto natin talagang mag-invest on that. Pero yan lang, precaution na lang talaga. Kung mga accident, di naman talaga natin ginusto yun. So, ang pinaka-importante, meron tayong um, nakikip sa bahay ng medical kit o first aid kit para at least marunong po tayo na administer muna yung pag first aid. Then kung hindi na talaga po hindi na talaga nila kaya, they can call on someone na meron may knowledge on pag for first aid. Sa barangay natin meron din tayong yun. Definitely may nakaarabang yan, no. And then you can call and anytime kung need talaga. And then also, we have mga infirmaries or health centers na you can go. Ano po. Pero very important ngayon talaga is mas maganda. Kaya nga,
yung first aid training is very important, not only sa iba, no, yung mga practitioner, pero dapat inside our house meron na din talagang marunong mag first aid. That is Mm. why encourage ko na rin kayo. You can come to the office to, if you want to learn or yung training of first aid, you can submit yourself. And then yung pong mga insurance natin, kung insured kayo at may nadisgrasya kayo, you can use that as well. Mm. Just inform the office kung meron po kayong maab, you can visit the office and report po yung incident na yon. Ayan po. Alright, opo, opo. O ito ma'am, baka meron akong hindi na itanong ma'am and gusto niyo pong idagdag dito po sa ating pinag-usapan. Sige ma'am, ibigay ko ulit sa inyo ang linya. Yeah, of course, yung blood natin, wag natin kakalimutan. Next year would be a lean month for the blood. Minsan nagre-red, tayo yan, flag. So, prepared din tayo niyan in case. So, may mga upcoming blood donation din kami this coming Friday sa Sibisway. So, Mm. if you want to donate, you can go there. Or kung nearby lang kayo doon, you can visit, you can participate po sa blood donation natin. So, again, yung gusto ko i-promote, lalong-lalo na yung ating insurance, and then trainings, ano Mm. po, yung ating sa public or private companies, you can come if you want to donate. Lalo na if you want to donate, be a Blood Samaritan group, you may come to the office and then para po natin ma-discuss yon. And of course, yung mga reminders na din na mag-ingat po tayo, lalo na end of the year, ingat tayo sa disgrasya, lalo na sa mga paputok. Yan po. And then, um, thank you sa Bombo Radyo for always there. Mm. Always Mm. first, always ready, always there. You're part of the Red Cross family already. And then kung may baka mayroon na naman tayong typhoon. I don't know if there will be coming typhoon. Mag always prepare. Maging proactive po tayo, mag-preempt kung kailangan, mag-ingat po tayo lahat. And then, the Red Cross will always be here po. Thank you.